nyo po ba, tila mag-aaksaya pa ata ng pera ng taong bayan itong si Senator Amy, mga kababayan, patungkol po dun sa inilabas na revelasyon daw nung 8 Boy Scout. Di ba kung matatandaan niyo mga kababayan, may nagpa-press con kahapon gustong isabay doon po mga kababayan sa hearing ng International Criminal Court. Ano po, gustong ibangga doon para hindi mapag-usapan yung hearing ng ICC patungkol po dito kay Digonggong mga kababayan doon po sa confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, meron pong pinalabas na 8 Boy Scout etong kampo ng kabila. Ano po, para palabasin yung pagdi-deliver ng pera at ang nakakapagtaka pa doon, pati si former Senator Laila de Lima nadeliveran kahit nung panahon mga kababayan na 2022 nakakulong pa po sa bilangguan si former Senator Laila de Lima. At kung matatandaan nyo mga kababayan, nung midterm election 2025 kapapanalo lamang po niya bilang congresswoman. So ngayon, eto mga kababayan, pakinggan po natin etong statement muna, kasi ito yung nakakatawa dito mga kababayan yung naging press con nito pong sinasabing mga Marines na nagdala daw ng pera doon po sa mga pinangalanang politiko. So ito, i-play muna natin. Kasi dito makikita nyo talaga mga kababayan na scripted at walang alam yung iba. Ano po, so ito, i-play po natin. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Oh, hindi alam. Papasa dun sa nakamas. O kasi hindi kita ang mukha. O ayan, o. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po. Saan? 41 forms po. So ito po yung bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Hindi mapakali si yung abogado mga kababayan. Alam nyo, nakakapagtaka dito, bakit hindi pa nga nila nasasagot kung nasasan si Gutesa? Ano po, hindi nga nila mailabas-labas itong si Gutesa. May pinalabas na naman po silang 8 Boy Scout. Ito nga mga kababayan yung puro sablay, yung mga pinagsasasabi. At kung matatandaan nyo, nagsalita na rin po ang Philippine Marine at nagsalita na rin po yung ating mga kasundaluhan patungkol po dito. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So ngayon, para mas maliwanag mga kababayan, pakinggan muna natin itong nakita po nating sagot ni Yusek Clark Castro patungkol po dito mga kababayan sa aligasyon na mali-maletang pera na idiniliver daw po sa bahay ni PBBM. So ito, i-play muna natin. Reaction lang po dun sa... Kasi mga kababayan, kaya mahalaga ito kasi nagsusulong ng resolusyon si Amy Marcos para daw po imbestigahan yan. Sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Tama. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. At saka kung makikita nyo mga kababayan, kung sila lahat ay naging partisipasyon noon, hindi mo na kailangan pagpasapasahan pa. Ano po yung mikropono, talagang kung may katotohanan yan, madali po nila masasagot. Ang problema kung mapapansin nyo mga kababayan dun po sa press ko nung 8 Boy Scout kahapon, mapapansin nyo na talagang talagang halatang scripted mga kababayan at maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang gawa-gawa lamang po nila. Mamaya patutunayan natin na talagang invento lamang yung mga aligasyon po nila, maging dun sa picture halatang edited mga kababayan, dahil nakita natin yung mga original nung mga picture na ipinakita po nila. Ano po, dun pa lang makikita natin mga kababayan na sablay talaga itong 8 Boy Scout at yung abogado, at mukhang madidisbar yung abogado na yun mga kababayan dahil po sa kapalpakan nila. Ano po, anyway, tuloy pa natin. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo kung sino ba yung may-ari ng sasakyan. Tama. Na siyang sumundo sa kanila matapos ang press
briefing or press con nila. So, paulit-ulit na kasinungalingan. Si Tabit ba? Sino po ba? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Same people. Ay, grabe, Wala no? bang balak kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandyan ang NBI. Nandyan ang PNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Tama. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. No, yan. Kita nyo ha. Maliwanag yung sinabi ni Jose Clark Castro. Kasi mga kababayan, kahapon mapapansin nyo talaga itong mga maling pinagsasasabi. Kasi sinasabi dito, 18th Marine, 18 na ex-Marines ang lumanta daw po sa aligasyon ng mali-maletang pera. At saka nakakapagtaka mga kababayan, biruin nyo 3 tao yung nagtutulong sa kakarampot na perang bubuhatin na kung tutuusin kayang-kayang buhatin ng isang tao. Ipo ba? Lumantad ngayong araw na ito ang 18 dating sundalon mula sa Philippine Marines na naging security personnel ni dating Congressman Zaldico at sa kanilang trabaho sa dating mambabatas kanilang tinukoy na sila ay naghatid ng pera sa ilang individual kasama na umano si Pangulong Marcos Jr. at si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaloob din po sa affidavit mga dating sundalo yung kanila pong personal nilang karanasan ng pagde-deliver ng umano'y mali-maletang pera na aabot po sa 805 billion pesos. Kasama po yung naihatid sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte, sa Aguado Street sa Malacanang at sa bahay po nito sa Forbes Park. Samantala, idinadawit din ng mga dating sundalo ang ilang mga mambabatas, mga kongresista. Noon hinatiran din nila ng pera kapalit ang paglagda sa nooy isinusulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa report ni Eden Santos. Ito, partida, yung balitan tinatalakay natin sa Net 25 pa to ha. At yung nagre-report mga kababayan, si Eden Santos. Ganyan tayo kasi sinasabi ng iba, bias daw tayo eh. Ito, Net 25, partida. Ibang maaasahan ngayon na maglalabas ng katotohanan kundi tayong mga mamamayan din. Hindi natin maaasahan ang nasa gobyerno ngayon na ilabas ang buong katotohanan na walang pinagtatakpan. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho. Nasaan si Gutesa? Ito, tanong ko ngayon sa iyo, attorney. Nasaan si Gutesa? Total naman, nakuha mo, nakumbinsi mo. O nakumbinsi ninyo, yung mga kasamahan ni Gutesa o bakit hindi nyo palabasin si Gutesa? Alam niyo, ang problema kasi sa inyo na mga naninira sa presidente at gustong magdawit sa presidente dyan sa mga katiwalian na yan, hindi pa nga kayo nakakaahon, hindi pa nga kayo nakakabangon doon sa pagkakapalpak ni Gutesa mga kababayan. Alam niyo kung tutuusin, malaking parte dapat si Gutesa para patunayan na talagang totoo yung aligasyon nila kina Romualdez, para patunayan na talagang kurap itong sina Romualdez at yung iba pa mga kababayan na isinasangkot. Ang problema, si Gutesa mga kababayan, hindi nga nila mailabas-labas. Isang beses lang lumitaw sa Senate, hindi na po nagpakita. At ang pinakamasakla pa mga kababayan, dito po kay Gutesa, nung pumunta ng Senado at nagsalita doon, halatang tinuturuan mga kababayan at iginagayad ni Rodante Marcoleta. Tapos ngayon, hindi pa nga sila nakakabangon dyan, meron na naman silang isang kahihiyan na pinagsasasabi at pinaggagawa. At ito po yan mga kababayan, yung paglabas nitong 18 na ex-Marines mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldi Esco. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling... Sino nga ba tumanggap ng mali-maletang salapi kuno? Tanong nyo kay Pulong. Tanong nyo kay Pulong. Labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan.
Talaga ba? Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa matinding korupsyon sa gobyerno na halos trilyong pisong pondo ang umano'y napunta sa bulsa ng malalaking tao sa gobyerno. Yan ay matapos ang matapang na paglantad sa Hindi pala to walong Boy Scout, mga kababayan. 18 Boy Scout. publiko ng 18 na dating mga sundalong Marines na kasamahan ni Master Sergeant Orly Guteza at nagturo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang mastermind sa flood control scam. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si... Wait lang mga kababayan. Cut muna natin dyan. Kung makikita nyo ang aligasyon kasi nila, dito natin kuhanin kay Greco Belhica ha. Ayan. Pak. Ito, partida pa. Kay Greco Belhica tayo kumuha ng Yan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, ito yung post ni Greco Belhica. Ayan, yung mga larawan, mga mali-maletang pera. Tapos yan, kung mapapansin nyo, ito yung mga pera. Ayan o. Yan. Tapos ito pa yung mga pinagdalhan daw nila. Naandito yung mga pangalan. Naandito yung pangalan ni Congressman Benny Abante, Adjong Zia, Alvarez Jose, ang Jojo, Baronda Julien, Ace Barbers, Ching Bernos, Arlene Brosas, nakalagay din dito, Franz Castro, Joel Chua, Manix Dalipe, Laila de Lima. Alam nyo mga kababayan dito, talagang napagtanto ko na talagang fake news talaga mga ito. Talagang fake news, literal na fake news. Bakit? Kasi sinasabi nila from 2022 to 2025 mga kababayan nagdadala na sila ng pera. Ang problema kasi nung 2022 nakakulong pa mga kababayan, ito pong si former Senator Laila de Lima. At kung matatandaan nyo, nung 2025 mga kababayan, kapapanalo pa lamang po niya sa pagka-kongresista. Congressman mga kababayan. So ngayon, ang tanong ko, dito sa mga nagpakalat na ito, ayan ang tanong ko sa mga taong nagpakalat nito, yung mga taong nasa sa likod nito, paano nyo nasabi na tumanggap ng pera itong mga ito kung hindi nyo nga mapatunayan yung mga aligasyon, una pa lamang nitong si Gutesa? Kung bakit hindi nyo mailabas-labas etong si Gutesa. Tuloy pa natin mga kababayan. Nakalagay dito si Dan Fernandez, si Janet Garin, si Dong Gonzales mga kababayan, Kung Hon, Congressman Luistro nakalagay din, Raul Manuel nakalagay din daw mga kababayan, si Congressman Sandro Marcos, Ortega Paulo, si Paduano, Kimbao, Martin Romualdez, Suarez JJ, at saka daw po si Senator Erwin Tulfo. Ngayon yung mga nakalagay dyan mga kababayan na dinalhan daw ng pera at yung iba pa. Tapos ang pinakamasaklap dito mga kababayan, kung kayo mga kababayan, halimbawa ito, yan, yung isang piraso na yan, ang laman ng isang maleta, siguro naman yung isang tao kayang buhatin yan o kayang higit-higitin yan mga kababayan. Pero ang nakakapagtaka kasi dito, kung mapapansin nyo ayan, ang nakakapagtaka dito, tila hirap na hirap. Ayan hirap na hirap mga kababayan yung tatlong tao na nagbubuhat nung mali-maletang pera. Napibigatan ata mga kababayan yung tatlong tao, samantalang ako kaya kong buhatin yan mag-isa. Di po ba? May mga matatanda pa nga tayo nakakausap mga kababayan na sinasabi na kung sila yung pagbubuhatin yan, kayang-kaya nilang buhatin yan. And then kayang-kaya nilang hilahilahin yan. Ang isa pa dyan mga kababayan, ito pa. Yung mga larawan, halatang edited. Sabi nga dito sa nakita nating post galing kay Anthony Comedia, napaka-imposible. Bakit tatanggap ng pera si Tulfo Soto Ridon de Lima? Hindi naman sila kasama sa pagkapasa ng budget ng 2024 to 2025. Ayan nga napakaliwanag. Maliwanag naman na nanggugulo lang ang mga Duterte camp para matakpan ang ICC hearings laban kay Duterte. Paano makakatanggap ng maleta na may pera etong si Senator Erwin Tulfo, Representative Laila de Lima, Senator Tito Soto,
Representative Terry Ridon at lalo na si Antonio Trillanes na non-government official, hindi naman din siya kasama sa pagpasa ng budget ng 2025. Sabi pa dito mga kababayan, na Bingo ata edited ang mga larawan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, ito yan. Ayan o, yan yung nakalagay dun sa papel. Pero kung mapapansin nyo, ito po yung original na photo niyan mga kababayan and then inedit lang nila. Tapos ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, ito yung kung mapapansin nyo, di ba may inilabas silang photo na kung saan may tatlong tao na nagbubuhat ng mali-maletang pera. Ngayon, ang hindi nila napansin dito nung inilabas nila, magkaiba po mga kababayan yung RP number nung eroplano na nilagyan nila nung pera. Kasi nakalagay doon sa isa, RP 8811. And then dito naman sa isa, RP 8111. Kung mapapansin nyo, dyan pa lang sablay na. Tapos alam nyo pa mga kababayan, yung pinakamatindi at pinakamasaklap dito, eto pa. Ayan o. Ito yung real na photo. Yan nasa baba. Ito o. Yan. Wala kayong makikitang maleta kung hindi mga nakatambak na lumang gamit at mga tools ng sasakyan pa mga kababayan at mga basura pa nga yung iba. Ngayon mga kababayan, ang pinakamasaklap dito, inedit yung picture. Tinanggal yung mga basura at nilagyan ng mali-maletang pera. Ayan o. Ayan o, kita nyo. Helicopter, sorry. Sorry Kuya Sher Kunsaki. Ayan o. Kita nyo yung real photo. Tingnan nyo yung real photo. Ayan o. Mga basura yung nakalagay, mga tools pa ata ng gamit yung iba, and then kung mapapansin nyo mga kababayan, yan ata ay parang bodega. Tapos kung mapapansin nyo, inedit nila, kasi kayang tanggalin ito Kayang tanggalin ito mga kababayan sa ChatGPT. Tapos ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, pwede yung palitan ito. Ayan o, halatang inedit nila. Diba? Tapos yung mga tumanggap daw ng mali-maletang pera, nakalagay dito si Congressman Laila de Lima at saka si Congressman Terry Redon at si Senator Erwin Tulfo. And then nakalagay din dito itong si na Tito Sen mga kababayan. Pero kung mapapansin nyo po, si Tito Sen kapapanalo lamang po noong 2025 midterm election mga kababayan sa pagkasenador. And then kung mapapansin nyo, si Congressman Terry Redon, kapapanalo lang din bilang kongresista ng Saru Party List mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali nung 2025 midterm election. So paano tatanggap ng pera yung mga yan? Hindi naman mga kasama yan nung ipinasa yung 2025 budget. Kasi yung 2025 budget, pinag-usapan po yan nung 2024 pa mga kababayan. So doon pa lang kung mapapansin nyo, talagang sablay na. Talagang gumagawa lang ng ingay etong mga didishit mga kababayan para pagtakpan at para hindi gaanong umingay yung hearing ni Duterte sa dahig. Yun yung katotohanan dyan. At para mapagtakpan ng mga didishit na yan kung paano ilaglag ni Sara Duterte yung kanyang tatay ng lantaran. Di po ba mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala, kumuha ka ng abogado pero ang sinasabi ng abogado na kinuha mo para ipagtanggol yung tatay mo sa dahig, umaamin na may mga sinabi nga si Duterte about sa pagtutumba ng mga kababayang Pilipino natin. Inamin na may mga ganong polisiya nga si Digong. Diba doon pa lang mga kababayan makikita nyo na talagang sablay at tiyak dito pihado madidisbar. Etong si Attorney Balidong ata pangalan nun. Diba mga kababayan? O Balikong. Ayan o. Maliwanag naman na basura yung nakalagay tsaka mga tambak na gamit na hindi na siguro ginagamit. And then nakasabit yung mga bisikleta tapos nag-edit sila ng picture. Ayan o. Nilagyan nila ng mali-maletang pera. Tapos alam niyo yung maleta, halatang bago pa may mga tag pa yung maleta Halatang binili mga kababayan. Pero anyway, gaya nga ng sabi ko, dito pa lang makikita yung sablay na talaga mga kababayan. Etong mga DD-shit. Hindi na nga sila nakabangon sa matinding kahihiyan na idinulot ni Gutesa. Ngayon kumuha pa sila at gumawa pa sila ng mga tao. Kumuha pa sila ng mga tao para magsinungaling at para ituro kung sino-sino yung tumanggap kuno ng pera
kahit wala naman silang sapat na ebidensya. Sabi nga nung iba mga eksperto, madaling mag-akusa pero mahirap patunayan yan. Lalo na kung ang ebidensya mo ay laway lamang. Ano po mga kababayan? Kaya nga ang payo ko kay Senator Amy, kaysa mag-aksaya ka ng pera para sa walang kakwenta-kwentang mga sinabi ng mga to, gumawa ka na lamang ng mga panukalang batas na mapapakinabangan ng mga kababayang Pilipino natin. Kasi unang-una, Senator Amy, alam naman namin kung ano yung purpose ng hearing mo. Ang purpose ng hearing mo, magpabango ka ng pangalan mo dahil maliwanag nga na hindi pa nagsisimula ang eleksyon, maagang nangangampanya ka na. Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head of the executive branch, he is the chief implementer of laws. Ayon kay Attorney Levito Baligod, isang anti-corruption advocate, nakapaloob Si Baligod pala mga kababayan. Ngayon, Attorney Baligod, malaki ang tsansa na baka madisbar ka. Lalo na kapag ka napatunayan na fabricated yung mga aligasyon ninyong yan. Kasi yung 18 na marin na kinuha mo, mga mukhang walang utak ata yan o walang alam. Diba, saan ka ba naman nagkatala? Tatanungin ka kung paano nangyari yung proseso ng pagdadala ng pera at kung totoo na nagdala ng pera sa bahay ni PBBM pero ipinapasa pa yung microphone doon pa sa naka-face mask na hindi kita yung muka. Doon pa lang makikita nyo mga kababayan na talagang sablay na. Anyway, ituloy pa natin. sa affidavit ng mga sundalo ang personal na karanasan sa pagde-deliver ng mali-maletang basura o pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte, Aguado Street sa Malacanang at bahay nito sa Forbes Park. Mula umano noong September 2022 hanggang sa kalagitnaan ng 2025 ay 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang delivery at minsan umaabot pa ng 52 na maleta. Work today is broken. Every day. Ayan yung maliwanag mga kababayan kaya kung mapapansin nyo, ngayon 'di ba may mga aligasyon pa na kesyo binabayaran daw etong si former Senator Antonio Trillanes at ngayon sinasabi pa na tumanggap daw ng pera. Ano po itong si former Senator Trillanes. So ngayon, ang masasabi ko lamang kay Attorney Baligod, mukhang hahabulin ka ni former Senator Antonio Trillanes at mukhang malaki ang posibilidad na madisbarka, attorney. At pag minalas-malas ka pa, baka makulong ka dahil dyan sa kasinungalingan mo. Di ba mga kababayan? Anyway, ito, i-play natin. Gusto lang daw sirain ang pagdinig ng ICC. Yan ang banat ni dating Senador Antonio Trillanes sa paratang sa kanya ng mga lumantad na retired Marines. Iginiit kasi nila na dinalhan nila ng mali-maletang pera si Trillanes para gastusan umano ang investigasyon ng ICC. Narito ang report. Pagka ganyan mga kababayan ang dahilan, isa lang ibig sabihin yan. Talagang gusto nilang kontrahin. Gusto nilang i-divert mga kababayan yung mga matitinding revelasyon na nalaman ng taong bayan sa International Criminal Court na makakapagdiin lalo kay dating Pangulong Duterte. Alam niyo mga kababayan kung ano yung pinaka-nakakashock? Doon sa naging hearing ng doon sa naging confirmation of charges ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Yon ay yung video na lumabas mga kababayan at naglilipa na ngayon kung paano niya tingnan at kung paano niya i-monitor yung mga nagtutumba ng tao doon po sa Davao. Yun yung matindi mga kababayan. So ibig sabihin, talagang alam niya at monitor niya yung mga itinutumbang kababayang Pilipino po natin. Di po ba? Ngayon, yun yung gustong pagtakpan ng mga kaalyado ni Sara Duterte para hindi na mas lalong makaapekto pa sa reputasyon po nila. Hindi para isalba si Duterte. Kung hindi, para hindi na magatungan pa yung galit ng taong bayan laban dito sa mga Duterte. Kasi yung reputasyon ng mga Duterte pabagsak na mga kababayan. Lalo na pagka nag-proceed pa to trial yung kasong kinakaharap ni Digong. Lumantad sa isang press con ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Sa kanilang affidavit na iprinisinta ni Attorney Levito Baligod, nagsilbi raw silang mga tauhan ng dating kongresistang si Zaldico. Sila raw mismo ang nagdala ng mga mali-maletang pera mula sa projects kickback sa mga opisyal gaya ni Pangulong Bongbong Marcos.
bagay na una na ring isiniwalat ni retired Marine Master Sergeant Orly Guteza sa pagdinig ng Senado. Nagpakita pa si Baligod ng mga litrato na isinasakay ang mga maleta sa van at eroplano. Parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Lahat daw yan Maniniwala kayo doon? Kahit pag gaano kalaki ng maleta na yan, pag pera lang na papel yung nakalagay dyan, magaan pa rin pag binuhat yan. sa group chat Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, yung malaking maleta na yon, pagka may lamang pera yon, tapos ipabubuhat sa akin at pag nabuhat ko, akin na, pipilitin kong buhatin mag-isa yan. Diba mga kababayan? Kasi lalo na kung papel na pera lang naman yung nakalagay dyan. Lalo na ako ipapubuhat sa akin, tapos pag nabuhat ko, akin na, pipilitin kong buhatin mag-isa yan. chat nila, Nico. Meron kaming group chat na kuha. Kita nyo tingnan nyo mga kababayan ng isa pa na nakita natin dito nung nagsasalita tong mga isang miyembro ng 18 Boy Scout mga kababayan. Kung mapapansin nyo, kada magsasalita siya, titingin siya doon sa abogado, kay Baligod. Group chat na kuha. Tingnan nyo Group chat na kuha. Diba? Na sa team namin kay Boss Elizalde ko. Okay. Doon pinupost lahat ng mga kung saan magdi-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Nakapaghatid pa raw mismo ang isa sa kanila sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at sa Ilocos Norte. Nakapag-deliver po kami. 41 Forbes po. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo, sa Paway, sa bahay ni BBM. Sa kabuuan, umabot daw sa 805 billion pesos ang perang na-deliver sa iba't ibang opisyal. Pero bukod sa mga litrato, wala na silang ipinakita na iba pang ebidensya. Nako! Bukod dito, Yan kasi mga kababayan, na-edit kasi yan. Kala ko naman may mga papel na ebidensya na kung saan mga kababayan, may iba pa silang litrato na talagang naandudun yung mga tumanggap. Ang problema mga kababayan, wala silang ganun. Diba, eto kung ako lang naman mga kababayan ang tatanungin, kung ikaw nga pag umorder ka ng Lazada, minsan pinipicturean ka pa pag natanggap mo na yung item. Wala ba sa kanilang ganon? Na halimbawa, pwede po ba picturean ko muna kayo to make sure lang na nakuha nyo na yung item nyo na talagang natanggap nyo na, kasi baka mamaya pag nagkausap kayo, itanggol mo, maganda na may pruweba ako. Imposible naman mga kababayan, kung eto nga na-picturean nila, imposible naman na wala silang picture ng mga taong tumanggap ng pera. Di po ba? Kung ganito lang ang ebidensya nila mga kababayan, mahirap tayuan yan. Mahirap magtaas ng kamay para panumpaan yung ganyang klase na mga ipinapakita nilang yan, mga picture-picture na yan. Di po ba? So ibig sabihin, ito palang abogadong ito, mababaw palang utak nito. Pasintabi po sa mga abogado, mga kababayan, hindi ko po nilalahat. Pero mukha atang itong si Atty. Baligod, mukha po atang mababaw ang utak nito. Bakit po natin nasabi? Kasi unang-una mga kababayan, kung ang basehan niya yung mga picture lang at wala siyang sapat na ebidensya, bakit ka pa pumayag na magsalita dyan? Dapat may matibay kang ebidensya, yung kaya mong tindigan at kaya mong tayuan kapag ka dumating na sa point sa proper forum. Ipo ba? Anyway, tuloy pa natin. nagdala rin daw sila ng maletang may pera kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Inutusan umano silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos. Alam niyo, isa lang yung sigurado dito. Talagang tatamaan tong mga to kay former Senator Trillanes. Maniwala kayo, tatrabahuin yan ni former Senator Trillanes para maipakulong yung mga fake news na yan. Maniwala kayo mga kababayan. Nakatumbas ng $2 million. Panggastos daw sa investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Nako po. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Pero
Pero bumuwelta si Trillanes sa programang Storycon ng One News at tinawag niyang kasinungalingan. Nako! Gusto lang daw nilang siraan ang pagdinig ng ICC kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Etong pinakamasaklap mga kababayan. Alam nyo sa ginagawang ito ng mga palpak na kaalyado ni Duterte, maniwala kayo lalo lang madidiin si Duterte sa dahig. Diba? Pag pinalabas nila na binabayaran yung mga investigador ng International Criminal Court na nag-imbestiga dito sa Pilipinas, pag pinapalabas nila na nababayaran yung International Criminal Court, maniwala kayo mga kababayan, lalo lang madidiin si Duterte sa dahig. At ang may kasalanan niyan, bukod sa kanyang mga anak, etong mga kaalyado niyang palpak at hindi nag-iisip. Di po ba? Kasi mukhang hindi nag-iisip eh. Sinasabi nila binabayaran yung mga investigador ng International Criminal Court, binabayaran yung mga nasa sa ICC mga kababayan. Yung mga biktima ginagastusan. Ngayon matitibay yung ebidensya na inilalabas ng prosecution ng International Criminal Court. Di sa ginagawa nilang yan, mas lalo lang nilang pinapakomplikado yung sitwasyon ni Duterte sa dahig. Kaya nga pagka si Duterte mga kababayan, pagka itong confirmation of charges na ito, nagtagumpay at sinabing go to proceed sa mismong trial arraignment mga kababayan, at tumagal ang hearing ng ilang taon, walang ibang dapat sisihin yung mga taga-suporta ni Digong kung hindi itong mga palpak na kaalyado ni Duterte. Anyway, tuloy pa natin. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Tama, totoo. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong ICC. At saka mga kababayan, dapat ang ginawa nila, nung lumabas si Gutesa, pinalabas na rin po nila etong 18 kasamahan ni Gutesa. Di po ba sa mga panahon na yon, kung saan kailangan ni Senator Dante Marcoleta ng mga magte-testify sa Senate Blue Ribbon Committee para idiin yung mga personalidad na katulad ng mga kongresista, mga senator? Di ba mga kababayan? Kasi alam naman natin talaga kung totoo yung sinasabi na yan, yung 18 na lumabas na yan, yung sinasabi ni na Atty. Baligod na yan, dapat dati pang inilabas ni Marcoleta yan. Hindi sasayangin ni Marcoleta ang pagkakataon na ipresenta yung mga yan kung totoo. Ang problema, kung yan nga mga yan ay ginawa o proyekto ng kabilang grupo para palabasin na nababayaran yung International Criminal Court proceedings, talagang sablay po yan. Ang mangyayari lang yan, makakaapekto lang kay Digong yan para lalong madiin, mga kababayan, sa ICC. Anyway, tuloy pa natin. Proceedings, biglang may ganyan. Magsasampa rin si Trillanes ng cyber libel case laban sa kanila. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Naku po! Wala pang tugon ang palasyo sa mga isiniwalat ng mga dating Marine. Pero una nitong pinabulaanan ang mga alegasyon ni Gutesa sa pag-uugnay kay Pangulong Marcos sa mga dinideliver o manong kickback. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan. Tapos ang malupit pa nito mga kababayan, sinamantala pa. Sinamantala pa mga kababayan ni tawag dito. Yan. Sinamantala pa mga kababayan ni Amy Marcos yung pagkakataon kasi nagsusulong po siya mga kababayan ng resolusyon para imbestigahan ito pong cash delivery ng mga ex-marine mga kababayan. Kasi alam naman natin talagang ang purpose talaga ni Amy Marcos dyan, mapabango yung kanyang pangalan. Kasi nga nangangarap siya na baka siya yung gawing vice-presidente ni Sara Duterte kahit ang sinasabi ng mga DD-shit ay si Marcoleta, yung napupusuan nitong si Sara. So ngayon, kung babasahin po natin itong nakita po nating balita, galing po sa Abante, sabi po dito mga kababayan, Amy Marcos pinatatalupan cash delivery ng mga ex-marine mga kababayan. Ito pa, sabi pa dito, naghain si Senadora Amy Marcos nitong Miyerkules, Pebrero 25 ng Senate Resolution number 317 para siyasatin ang di umano'y money delivery scheme na kinasasangkutan ng mga dating militar o military personnel na konektado umano kay dating Congressman Zaldico. Layunin ng resolusyon na imbestigahan din ang ulat ng nagsasabing may kooperasyon ang ilang opisyal ng gobyerno sa International Criminal Court o itong ICC
Sa isang press conference sa Club Pilipino, noong Martes isiniwalat nila ang kanilang joint affidavit na naghahatid sila ng pera sa bahay daw po ni PBBM sa Ilocos Norte mula noong 2022 hanggang 2025 daw mga kababayan. Anila, mahigit 805 billion ang kabuang halaga ng naihatid kay PBBM daw, dating Speaker Martin Romualdez at iba pang politiko na kadalasang inilalagay sa mga maleta at paper bag. Sabi pa dito mga kababayan, samantala nanawagan naman si Marcos sa 18 dating militar personnel na ilatag ang malinaw ang kanilang mga paratang at kung may ebidensya, ilabas ninyo ang buong tapang. Yan po yung sabi ni Amy Marcos mga kababayan. Kasi nga, ang tingin ko dito, paano ilalabas ng mga ex-marine na yon yung kanilang tapang kung wala silang mailalatad na ebidensya at pinapabricate pa nga? Di po ba? Kasi sa totoo lang, pag tumagal na naman ito ng ilang buwan, tapos saka ulit sila mag-iingay, alam na ng taong bayan na niluluto ninyo yung mga ebidensyang pwedeng gamitin ninyo, pinapabricate ninyo yung mga ebidensya para idiin ang presidente at yung iba pang mga napangalanan katulad ni Romualdez at yung iba pa mga kababayan ni Tito Sen, Erwin Tulfo at yung iba pa. Ano po, so sabi pa dito, kumbaga sa maleta nananatiling sekreto ang laman niyan. Kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan, dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan, ani po ni Marcos. Hindi maaaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, senador man o kongresista ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Dagdag pa daw ni Amy. Naniniwala si Senator Amy natitindigan ng 18 mga dating sundalo ang kanilang mga pahayag at kanyang umanong itong susubaybayan. Sabi pa dito ni Amy Marcos, huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat, ani po ni Senator Amy Marcos. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, ang problema kasi dito sa mga DD-shit, mahilig po mag-akusa pero wala namang ebidensya. At nagbabase lamang sa mga picture na inedit o ginawa na sa ChatGPT mga kababayan o sa iba pang platform na kung saan nila ginagawa yan. Kung mapapansin nyo, sanay na sanay gumawa ng ganyan yung mga DD-shit. Kasi inamin nga ni Jack Aragota na in-enhance po niya, inedit niya mga kababayan, ginawa niya sa ChatGPT na kahit mali na, ipinost pa rin niya. Ano po yung medical report ni PBBM para lang palabasin na mahina na ang presidente. So ngayon, kayang-kaya din gawin yan nung ibang mga miyembro pa nung mga DD-shit mga kababayan. So ngayon sa akin, kung ako tatanungin, dapat po bang pag-aaksayahan ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin? Humiring ng humiring na wala namang pupuntahan sa huli, itong mga kasinungalingan nito pong mga DD-shit na ito. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa issue po ng mali-maletang pera na halata namang gawa-gawa lang. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.